Pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. So, tanungin po natin si Robin Padilla, mga kababayan. Siya ba ay naging senador para lamang ipagtanggol ang mga Duterte? Siya ba ay nagtatrabaho para lamang sa mga Duterte at hindi para sa mga Pilipino? Kapag ba siya tinawag na puppet ng mga Duterte, magagalit ba si Robin Padilla? Kasi doon sa mga pahayag niya, mga kababayan, na tila ba gusto niyang sabihin sa atin na siya ay kikilos lamang at gagalaw, magtatrabaho, para lamang sa mga Duterte. Kapag hindi sinabi ng mga Duterte, hindi niya gagawin. Kapag sinabi ng mga Duterte, gagawin niya. Yun po yung pagkakaunawa ko sa bidyong iyan, sa kanyang mga pahayag. So, ulitin natin, kapag ba siya tinawag na puppet ng mga Duterte, sabihan siya ng mga tao na puppet ng mga Duterte, magagalit ba siya? Clearly, gusto niyang sabihin sa atin na siya ay para sa mga Duterte at tagapagtanggol ng mga Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? At saka sa pagkakaunawa ko po, hindi po niya nauunawaan ng reason kung bakit nagko-contempt, no, sa mga ganyang hearing sa Senado or sa Kongreso or sa House of Representatives. Natila ba, parang ano ba para sa iyo, Robin Padilla, na magko-contempt ka dahil inutos lamang ng mga Duterte? Kapag hindi inutos, hindi ka magko-contempt? So para sa akin, hindi niya siguro nauunawaan yung reason or yung proseso or function ng pagko-contempt, mga kababayan. At saka, kitang-kita, no? Nananawagan daw yung mga DDS na i-contempt. Alam mo, ang mga loyalista at saka mga kakamping, kapag nanonood ng hearing ng House of Representatives, walang mga ganyang panawagan, hindi nakikialam sa contempt. Hindi porket hindi gusto yung nakasalang sa hearing, mananawagan na i-contempt yun. Yan ang kaibahan ng mga loyalista at mga kakamping sa mga DDS. Sa mga DDS, gusto nila i-contempt kasi hindi nila gusto. And then, ito naman si Robin Padilla, magko-contempt lamang kapag inutos sa mga Duterte. No? So, kitang-kita po kung saan talaga po sila nagtatrabaho. Kung sila ba ay para sa bayan or para lamang sa mga politiko. Ito pa po yung isang video, panoorin po natin. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Ayun, narinig po natin, umamin po siya na dati daw po siyang rebelde. So ito lang mga kababayan, ano? So kung yan si Robin Padilla umaamin na dati siyang rebelde, nakita sila ni Joma Sison, tapos kung maalala nyo, si dating Pangulong Duterte may kumalat na video na sumisigaw siya ng mabuhay ang NPA, and then noong 2016, nakipag-usap siya kay Joma Sison. In my opinion, siya yung kandidato ng NPA ni Joma Sison. Kasi nakikipagkasundo siya kay Joma Sison eh. Sabi niya, kapag nanalo siya, ganito ganyan, meron silang parang agreement, no? And then, aminado naman si dating Pangulong Duterte na isa siyang socialist or leftist, no? Ayan, inamin niya na parang siya ay isang makakaliwa, no? And then, nakikipag-ugnayan, nakikipag-agreement sa NPA, kay Joma Sison, sumisigaw ng mabuhay ang NPA, no? Yan po ay napanood natin, nag-trending yung mga balitang yan at saka yung mga video yan ni dating Pangulong Duterte. Tapos ito si Robin Padilla, aminado na dati daw siyang rebelde, nakikipag-usap kay Joma Sison, yada-yada. Ang tanong, bakit si Leni Robredo ang nired tag nyo? No? Bakit si Leni Robredo ang pinagbintangan nyo may kaugnayan sa NPA?
Samantalang yung mga leader nyo naman palang aminado yung mga leader nyo. Aminadong leftist, aminadong dating rebelde. Bakit si Leni Robredo ang niretag nyo? Hindi po ba mga kababayan? So, mga DDS, sagutin nyo yan. Alam nyo, sa tingin ko talaga sa inyo, magaling kayong mag-project, no? Kapag nakita nyo yung totoong kulay ng inyong mga iniidolo at mga hinahangaan, kapag hindi maganda yung mga totoong kulay ng mga idol nyo, ipoproject nyo sa iba. Para yung iba, yung ibang mga politicians or mga leaders, ang kagalitan ng mga Pilipino. Para yung mga Pilipino magalit dun sa iba, hindi sa mga leaders nyo. Samantalang yung mga leaders nyo aminado umaamin, gumagamit ng marijuana, umaamin na nagnakaw daw, umaamin na ganto ganyan, umaamin na leftist, pero hindi niya matanggap. Kahit umaamin na at kahit totoo hindi niya matanggap, ang gagawin nyo, ipoproject nyo sa iba para yung mga Pilipino magalit sa ibang leaders, no? Sa ibang politician. Yan ang nakikita kong ugali nyo. Yan ang ugali nyo, blind fanaticism. Umaamin na yung mga idol nyo, yung ibang pagbibintangan nyo. Ayan, si Robin, umamin. Si dating Pangulong Duterte, umamin. Pero ang pinagbintangan nyo, si Leni Robredo. Kaya yung mga tao, nagalit kay Leni Robredo. Yan kayo. Diyan kayo magaling mag-project. Ipoproject nyo ang mga totoong kulay ng mga idol nyo sa iba. So malamang sa malamang, yung kasisigaw nyo ng bangag-bangag-bangag, malamang sa malamang kayo yan. Or yung mga idol nyo. Hindi po ba mga kababayan? Ano pong masasabi nyo? Kayo na lamang po ang humusga.